Okay mga kababayan, sa punto pong ito, talakayin muna natin ang mga mahalagang kaganapan at naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagdaang linggo. Dito lamang sa Mr. President on the Go. Una nating pag-usapan, Audrey, itong bago nating PNP o Philippine National Police Chief. Dahil kahapon nga lang po ay tinalagaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 30th o ika-30 PNP Chief na si Police Major General Romel Francisco Marbil. So congratulations po sa ating bagong PNP Chief. Pero kahapon sa naging talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa change of command dyan sa PNP, syempre pinasalamatan muna niya at kinilala si dating PNP Chief Benji Acorda at sabi niya pinakamagandang send-off gift natin kay dating PNP Chief Benji Acorda ay yung pledge na lampasan pa yung kanyang ginawa. At siyempre, malaking papel dyan ng bagong pinuno ng PNP na si PNP Chief Marbil. Sabi nga niya ay maraming mga kakaharapin pang mga issue ang Philippine National Police under the leadership of the new PNP Chief. Well, ang ating bansa na yan ay may kinakaharap ng mga hamon. At ito nga rin ang sinabi ng ating Pangulo. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hinikayat niya ang bagong hepe ng PNP na maging vigilant sa mga problemang kinakaharap ngayon ng bansa. Well, hindi naman problema dahil in fact, bumaba ang ating crime rate in recent years. Ngayon, pero ito'y kailangan pa rin tutukan dahil nandiyan pa rin ang illegal drugs, nandiyan pa rin ang iba't ibang mga krimen. Pero ang mga dapat pang tutukan ay yung mga talagang projection din ng ating pamahalaan na mapaangat ang agrikultura. Nandiyan yung agricultural smuggling. Dapat mahuli yan. Dahil napakahirap. Nasa archipelago tayo dayan. At kung saan-saan inilulusot yung mga kontrabando o yung mga hindi dumaan sa tamang proseso ng mga agricultural products. Ang daming dapat tutukan ng PNP. Gayon na rin ang cybercrime. Dahil sa ating modern age, marami na po yung mga nabibiktima ng cybercrime na dapat ding tutukan ng hepe ng PNP. Nandyan yung sinabi rin ng ating Pangulo na dapat patuloy yung confidence ng publiko sa Philippine National Police. Kasi last year, sa isang survey ng Okta Research, yung PNP, yan ay nagkaroon ng record na third highest performing government agency at mataas rin yung trust rating na naibigay sa Philippine National Police. At yan yung nais din ng Pangulo, na yung confidence ng publiko sa Philippine National Police ay tumaas dahil iba rin kapag talagang nire-respeto at tinitingala mo ang mga kapulisan dito sa ating bansa. Well, kasama rin siguro dyan dahil sa internal cleansing. Sa loob mismo sa hanin ng kapulisan, kinakasuhan sa pamamagitan ng PNP Internal Affairs Service o PNP IAS, kinakasuhan yung mga talaga namang mga pulis na hindi gumagawa na mabuti. Well, magiging maikli lamang din pero gawing makabuluhan ito ng ating PNP Chief kasi currently 55 years old yung si PNP Chief General Marbil. Just a backgrounder also of the new PNP Chief, siya po ay bahagi ng PMA class of 1991. Naglingkod po siya bilang Directorate for Controllership at naging Regional Director ng PROH. So he is expected to retire February 2025. So gawin na agad siguro syempre with that short stint, ang nais din ng bagong PNP Chief ay maging memorable at makabuluhan itong kanyang pagiging Philippine National Police Chief. Congratulations po kay General Marbil. All the best. Yung lahat ng challenges, sana magawa niya ito sa maikling panahon niya ng panunungkulan. Malampasan niya ito. Siyempre sabi nga, shared responsibility ito. Kaya katuwang po ang bawat Pilipino. Samantala, nagkaroon po ng siyempre ng magandang resulta ang pakikipagpulong po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Indian Minister of External Affairs, His Excellency Subramaniam Jaishankar, na dumating po sa bansa para po sa isang working visit. Very timely kasi yung 75th year din natin ngayong taon yan, yung diplomatic relations natin, Pilipinas and also India. So very timely ito pong pagbisita po ng opisyal na yan mula sa India at marami pong napagpulungan po ang dalawa pong leader. At syempre nandun yung collaboration ng dalawang bansa in many sectors, agriculture, defense, at iba pa pong mga sektor na pagtutulungan po ng Pilipinas at India. Well, ito na nga, isa sa mga binigyan po din ng ating Pangulo pagdating sa bansang India, yung pagiging partner natin pagdating sa agrikultura. Noong October last year, nasa 295,000 metric tons ng bigas ang export natin mula sa India. Yan yung nagpanatili sa stability ng supply natin dito sa Pilipinas. Lalo na po ngayon na meron tayong kinakaharap na El Niño.
El Nino phenomenon, kaya medyo hirap yung pagpaproduce natin ng mga bigas. Nandyan, katulong po natin, kaagapay natin ang bansang India. Gayunpaman, sa mga susunod na taon, ayon po sa pag-aaral, ang ekonomiya po ng India ay mas tataas pa. So kung ikaw ay ayaw mo pumartner sa mga malalaking bansa gaya ng China, pwede kang pumartner sa bansang India dahil sa pagtaya ng mga ekonomista, isang good investment ang magkaroon ng magbuting relasyon sa bansang India. Sa pagpulong din po kahapon, ng opisyal po mula sa India kay Pangulong Marcos, nagpasalamat po ang ating Chief Executive si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa suporta po ng India pagdating of course sa pag-uphold ng International Rules-Based Order, partikular na rin po ito sa issue sa West Philippine Sea. So asahan pa natin na marami pang mga ganitong mga partnership, collaboration ng Pilipinas sa ibang mga bansa dahil sa under the administration of President Marcos Jr., pansin natin yung pagpapalakas pa ng ating international relations. At hanggang dyan muna po ang hatid naming usapin ngayong araw ng Martes. Abangan ulit sa Webes ang iba pang update patungkol sa ating Pangulo dito lang sa Mr. President on the Go.